Nabalot ng lumot ang puting buhangin sa ilang bahagi ng Boracay pero ayon sa mga otoridad, hindi naman dapat ito ikabahala ng publiko. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi makakaapekto ang pagdami ng algae sa turismo at negosyo sa Boracay. Kamakailan lang, kumalat sa social media ang mga larawan ng sangkatutak na lumot sa dalampasigan ng one of the world's best tourist destinations. Pero ang LGU, kampanteng maaabot nito ang target arrivals ngayong taon. 2.3 million tourists ang inaasahan ng Malay LGU na dadalaw sa isla. Umangat pangaraw ang bilang ng mga dumarating kada araw. Nasa 8,500 tourists na kumpara sa 6,000 kada araw noong 2024. Ang impact naman kasi sa negosyo sa Boracay ay hindi naman nakadepende sa presence ng lumot at kung ano pa, kundi sa number ng tourist at saka sa quality ng tourist na nagpupunta sa Boracay. So regardless, merong lumot o walang lumot, as long as may certain numbers of tourists na pumunta sa Boracay, at the same time, yung number of tourists na yan ay magdedepende din sa quality ng tourist or sa type ng tourist na nagpupunta sa Boracay. Sa tubig, binabayaan natin kasi maraming isda dyan sa ilalim ng lumot na yan. Maliliit. Oh. So hanggang hindi siya masampa sa beach, hindi natin kukunin. So yung kinukuha every morning yan, yung nilagay sa taas, nilagay sa puno ng mga niyog, kasi marami ng mga rocks na lalabasan because of beach erosion. Sa ngayon, iniintindi ng mga negosyo at ng lokal na pamahalaan kung paano pa mas mapaparami ang dumarating na bakasyonista, lalo't papalapit na ang summer season. Patuloy naman ang cleanup activities sa dalampasigan ng Boracay. Dami na yung mga events. Yung pinakamalaki doon na itong hydro ngayon dahil papasok sila na Boracay eh. Mayroon tayong isa na Boracay natin, tuloy pa rin yung ating mga dragon boat. Ang daming mga beach competition na gagawin natin sa Boracay. Yung beach party natin, pinalik natin sa Boracay. Malaki yung arrival numbers natin pero medyo hindi masyadong masaya yung mga stakeholders when it comes to income generation. It's because ang low spending tourists yung na-attract or pumupunta or bumibisita sa Boracay recently. Nasa Malaysia ngayon ang grupo ni Mayor Bautista para ipromote ang Boracay sa mga Malaysian tourists at investors. Kamakailan ay nakipagpulong din sina Tourism Secretary Cristina Frasco at Interior Secretary John Vic Remulla sa Malay LGU para pag-usapan ang pagpapababa sa presyo ng mga tourism-related fees sa isla, gaya ng terminal fees sa Caticlan Jetty Port at ng environmental fees na binabayaran ng mga turista. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.